and called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You know, see, what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi na. No. No na no talaga si Bongbong Marcos. Mukhang takot na takot sa hair follicle drug test. Meron pa siyang hindi daw konektado ang prinsipyo ng public office is a public trust sa pagpapa-hair follicle drug test niya. Una, Bongbong Marcos, wala kaming tiwala sa mga adik. Kaya gusto naming malaman kung ikaw ba ay nagda-drugs para pagkatiwalaan ka namin bilang pangulo pa rin ng bansa. The more na tumatanggi ka paulit-ulit sa hair follicle drug test, kahit may nakikita kami sa iyo mga physical manifestation, pangiwi-ngiwi, mga kung ano-ano pa na evidence sa ibang mga gumagamit ng drugs, the more na nagdududa kami sa iyo. Remember, Bongbong Marcos, empleyado ka ng mga Pilipino at kailangan mong patunayan sa amin that you are fit to work para sa posisyon na binibigay namin sa iyo. Dapat nga, Bongbong Marcos, bilang presidente, bilang leader ng bansa, ikaw ang nangunguna at nagiging ehemplo sa mga kapwa mo government officials, mga government employees na dapat willing kayo na patunayan na hindi kayo nagda-drugs by taking the hair follicle drug test. Hindi ko alam kung bakit nahihirapan ka dito. Ang mga simpleng kawani ng gobyerno, even yung mga empleyado sa mga private companies, natural na sa kanila ang nasasubmit ang sarili nila sa random drug testing. Tapos ikaw na leader ng bansa, ikaw pa tong natatakot? Uulitin ko, Bongbong Marcos, papasimplihin ko para sa'yo. Kung hindi maarok ng utak mo ang koneksyon ng prinsipyong a public office is a public trust sa pagpapa-hair follicle drug test mo, clue, walang taong may tiwala sa desisyon ng mga adik at gumagamit ng droga. Ultimo nga mga anak, kapatid, asawa, kahit mga magulang nitong mga drug addict na to ay kaya nilang gahasain at patayin. Bakit kami magtitiwala na itong mga addict na to ang magdidesisyon para sa amin? You really need to prove to us that you are fit to work as the President of the Philippines, lalo na kung ang iba't ibang mga tao ay may nakikita na mga simptomas sa iyo. Huwag mong ipagkait sa mga Pilipino ang nakalagay sa konstitusyon natin. Ayon sa 1987 Constitution, Article 7, Section 12, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. So we really need to know kung nasa tamang kalusugan ka para pamunuan ang bansa. Hindi ka hari ng Pilipinas, Bongbong. Ikaw ay empleyado lamang.